Pangmalakasang adventure maxi scooter ba? Ito ang Honda ADV 160 ABS Type 2026. Kamusta mga tol? Vince Motovlog here. Ngayong araw pag-usapan natin itong pinakabagong Honda ADV 160. Meron itong dalawang variant. So itong nasa harapan natin ay ang ABS Type at ang isa naman ay ang Road Sync Edition. So ngayon wala silang display ng Road Sync Edition dito, no? Kaya ito muna ang ipapakita ko sa inyo. Ang ABS Type Matte Gunpowder Black Metallic. Dito nga pala to mga tol sa Honda Elite Cabanatuan City, sa harap mismo ng SM City Cabanatuan. So sa mga interesado, pwede kayong mag-message sa akin, especially kung taga rito kayo sa Nueva Ecija. So magkano nga ba ang presyo nito ngayon? So mabibili nyo nga itong napakaangas na Honda ADV 160 ABS Type sa halagang 167,400 pesos. Ang tanong, sulit ba sa presyo niya? Yan ang aalamin natin. Unang-una mga tol, sa makina ay gumagamit ito ng 156.9cc liquid-cooled single overhead cam 4-valve program fuel injected engine na may lakas na 15.8 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 14.7 Nm at 6,500 RPM. And pagdating sa fuel mileage, kaya nitong maabot ng 45 kilometers per liter. So depende yan sa rider or sa road condition, ano. And other engine features mga tol, syempre silent start na to dahil equip ito ng ACG starter. May idling stop system na din at equipped ng ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. So ito yung nag-optimize ng engine performance, kumbaga na ma-maximize yung potential ng makina, no. At the same time napapanatili niya yung fuel efficiency. Move on tayo pagdating sa looks, syempre dahil adventure maxi scooter to. Meron itong rugged looks, kaya naman nabansagan na rin itong SUV pride ng Honda Motorcycles pagdating sa small displacement ng adventure maxi scooter. Dito sa front, tulad ng dati, meron itong twin LED headlamps, pareho pa rin ng previous model. May konting nabago pero hindi mo mahalata dahil halos ganun pa rin naman ang itsura niya. So yan, meron siyang malaking wind visor for aerodynamics and manual adjustable pa rin, ano. And andito pa rin yung trademark niya na DRL lights na nagpaangas lalo dito sa looks niya sa front. So meron siyang decals dito na HSTC o yung Honda Selectable Torque Control niya. Tapos may naka-engrave na ADV, the same ng previous model. Sa turn signals tulad ng dati, dito pa rin nakapwesto. Pagdating naman sa side profile mga tol, grabe yung Phoenix dito, no. Kitang-kita mo yung edges, very masculine ng looks. So ito yung nabago dito sa side profile. Meron na rin itong air vents dito, no. And dito sa bandang likod, meron siyang 3D emblem dito na ADV 160 na color silver, very premium ng looks. Front suspension naman mga tol, naka long travel suspension from Showa dito sa front, kaya sigurado ka sa quality. And sa front fender, very rugged din ang looks at meron din siyang matte finish na color black, ano. Front brakes naka-pedal disc with 2-piston caliper and equip ito ng single channel ABS or anti-lock brake system. Front tire naman naka semi-dual purpose tire, suitable pa rin pang on and off road or light trail. And may sukat itong 110/80 rim 14. Dito naman sa likod mga tol, pareho pa rin ng dati yung taillight, naka LED, ganun din sa signal lights. Suspension naman dito sa likod, naka dual shock with sub-tank and from Showa na rin ito. So no need na pagpalit dahil dito pa lang talagang solid na at sigurado ka sa quality. Sa brakes naman dito sa likod, naka disc brake with single piston caliper at sa gulong naman dito ay may sukat itong 130/70 rim 13. So mas maliit lang ng 1 inch yung wheels natin dito sa likod. Cooling system, so dito nakapwesto yung radiator niya and sa muffler design medyo naka-elevate at very rugged din ng datingan. Gusto ko din yung pillion ride nito, no, malapad kasi given na malaki yung motor. And pagdating naman dito sa cockpit, so ayan mga tol, no, very premium ng looks, maganda din yung naked handlebar nito, no. And sa mismong panel, so dahil ABS type to, pareho pa rin ito ng previous model na naka fully digital instrument panel and nasa ilalim nito yung controls, unlike ng Road Sync, nasa left handlebar na. And speaking of Road Sync Edition, pwede mo i-connect ang smartphone mo doon, ano, at meron na ring on-screen navigation. So parang sa PCX 160 na latest version din, ano. Sa mga button dito sa kanan, meron siyang idling stop switch, hazard light switch at yung electric push start. Dito sa kabila, high and low beam, busina and turn signals. Ignition switch naman mga tol, naka-smart key system tayo dito para sa ABS type. So katulad din ng Road Sync Edition, naka-smart key system na rin. And sa tabi nito mga tol, meron siyang button para sa seat opener at fuel filler opener. And dito nga pala nakapwesto yung fuel filler niya, no? And speaking of fuel mga tol, may sukat pa rin itong 8.1 liters fuel capacity. Seat design mga tol, malaki yung upuan kaya komportable kahit sa mahabang biyahe. Kahit si OBR siguradong mag-enjoy. And sa ilalim naman ito, meron itong napakalawak na under seat compartment na may sukat na 30 liters.
So marami ka talagang may lalagay dito. So talagang sulit mag long ride pag ito ang motor mo. And pagdating naman sa dimension mga tol, sa seat height may sukat itong 780mm at sa kanyang ground clearance naman ay may sukat na 165mm. And pagdating naman sa timbang may bigat lang itong 134 kilograms. Okay mga tol, yan ang bagong Honda ADV 160 ABS type. At ang SRP nga nito ngayon ay 167,400 pesos. Para sa iyo, sulit ba itong Honda ADV 160 ABS type? Comment mo nga dyan sa comment section. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.